Tandaan mo bilang anak, yung malasakit sa iyo ng ibang tao, madalas hanggat may mapapakinabang sa iyo. Pero yung magulang mo, kahit wala ka ng pakinabang, kahit wala ka ng maibibigay, pagmamalasakitan ka pa rin. Tandaan niyo po, yung ibang tao, hanggat may pakinabang sa iyo, pagmamalasakitan ka. Pero yung magulang mo, kahit wala ng pakinabang sa iyo, wala ka ng maibibigay, pagmamalasakitan ka pa rin. At tandaan mo bilang anak, yung pagmamalasakit sa iyo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, tandaan mo, hanggat wala lang nakikitang iba yan. Pag may nakita ng iba yan, tapos na yung pagmamalasakit sa iyo. Pero yung magulang mo, sa mga panahong bigo ka, sa mga panahong bagsak ka, sa mga panahong iniwang ka, pagmamalasakitan ka. Dapat malinaw to sa lahat ng anak eh. May hangganan yung kayang ipagmalasakit sa iyo ng ibang tao sa buhay mo. Yung barkada mo, yung mga tao sa paligid mo, kahit pa boyfriend mo, kahit girlfriend mo pa yan, may hangganan ang kayang ipagmalasakit sa iyo. Pero doon sa mga panahon na bagsak ka, doon sa mga panahon na bigong-bigo ka, doon sa mga panahon na walang gustong magmalasakit sa iyo, ang magulang mo ang matitira sa tabi mo. Ang magulang mo ang totoong magpaparamdam ng malasakit sa iyo. At tandaan niyo po, again, ikalawa, magulang kasi ang pinaka hindi mapapagod na itama ang landas ng isang anak. Totoo mo ba yan? Kung meron mang hindi mapapagod para sa iyo, lalo na para itama ang landas na meron ka, magulang mo yon. Kung meron mang hindi mapapagod na itama ang buhay mo, magulang mo yon. At kung meron mang hindi mapapagod para i-guide ka, magulang mo yon. At totoo po ba, kung meron mang hindi mapapagod para ituwid ka, magulang mo yon. Sa mga anak po, sino rito nakukulitan na sa magulang nila? Sa nanay niya, sa tatay niya, sa paulit-ulit na paalala, sa paulit-ulit na pagtutuwid, sa paulit-ulit na pag-guide sa kanya. Tandaan niyo po, kung meron mang hindi mapapagod para i-guide ka, itama ka, daling ka doon sa tamang landas ng buhay, magulang mo yon. What does it mean? Bilang anak, tanggapin mo na, may hangganan lang ang kayang ipagmalasakit sa iyo ng barkada mo. May hangganan lang ang kayang ipagmalasakit sa iyo ng mga tao sa paligid mo. At may hangganan lang ang kayang ipagmalasakit sa iyo kahit ng mga tao na natulungan mo pa. Pero tandaan mo, yung hindi kayang gawin ng barkada mo para sa iyo, gagawin ng magulang mo. Yung hindi kayang gawin ng mga tao na natulungan mo, gagawin sa iyo ng magulang mo. Yung hindi kayang gawin ng mga tao sa paligid mo, gagawin sa iyo ng magulang mo. Alam niyo po, sometimes, maraming anak, sobrang nakukulitan sa mga magulang. Pero tandaan niyo po, pinaka hindi mapapagod na daling ka sa tamang landas, magulang mo yun. And another thing, bakit may mga anak, hindi nila mapasaya kahit na doon sa huling panahon, sa dapit hapon, sa huling yugto ng buhay ng kanilang magulang, ang kanilang mga magulang, masyado nang napokus sa personal na buhay. Totoo po ba? Isa sa mga dahilan bakit may mga anak kahit sa mga huling panahon ng kanilang buhay, hindi napapasaya, sobra nang napopokus sa kanilang personal na buhay. May mga anak, hindi na makuhang madalaw o makasama magulang sa sobrang busy sa sariling pamilya. Totoo po ba nangyayari yon? At may mga anak, hindi na makuhang mapuntahan, madalaw ang kanilang magulang sa sobrang busy sa kanilang karir o trabaho. At may mga anak, alam niyo po, minsan hindi na makuhang madalaw o mapuntahan ng kanilang magulang sa sobrang busy sa pagpapayaman. Nangyayari ba yon? May mga anak sa sobrang busy sa sariling pamilya, hindi na mapuntahan ng magulang. May mga anak
Sobrang busy sa kanilang career, sa kanilang trabaho, hindi na mapuntahan ang kanilang magulang. At may mga anak, sa sobrang busy sa kanilang pagpapayaman, hindi na mapuntahan ang kanilang magulang. Tandaan niyo po, bilang anak, tama naman na bigyang focus mo ang iyong sariling pamilya. Pero ang mali, pag nakakalimutan mo na ang magulang mo. At tama lang din naman bilang anak na magsikap ka sa iyong karir, sa iyong trabaho, dahil makatutulong yan para mas ma-develop ka pa ng husto as a person. Pero ang mali, yung makalimutan mo magulang mo habang inaayos mo ang karir mo at trabaho mo. At tama lang din naman na magpayaman ka para sa future mo yan at ng pamilya mo. Pero ang mali, yung habang nagpapayaman ka, nakakalimutan mo magulang mo. Ano pinapakita nito ng Panginoon? Una, anumang hindi mo na balanse sa buhay, tiyak may mapapabayaan ka. Totoo po ba yan? Anumang hindi mo na balanse sa buhay, pwedeng makasama doon o pwedeng makasama doon yung panahon mo para sa mga magulang mo. What's the point? Bilang anak, tandaan mo, gaya po nung aking nabanggit, wala namang masama na i-priority natin yung mga sariling pamilya natin. Wala namang masama na iayos mo yung karir mo, yung trabaho mo. Wala namang masama na magpayaman ka. Ang masama lang sa lahat ng yon, habang ginagawa mo yon, nakakalimutan mo magulang mo. Habang inaayos mo yung karir mo, yung sariling pamilya mo, yung pagpapayaman mo, nawawala na ang magulang sa priority mo. Alam niyo po, tandaan niyo bilang anak, hindi masamang i-priority yung pagpapayaman. Hindi masamang i-priority ang sariling pamilya. Hindi masamang i-priority ang karir o trabaho. Ang masama lang, gaya po nung aking nabanggit, nakakalimutan mo, may magulang ka pa pala. Kasi nga, anytime, pwede mo namang makasama yung pamilya mo. Totoo po ba yun? Doon sa mga may anak na may pamilya na, anytime, pwede mo naman silang makasama. Pero hindi ang magulang na nasa dapit hapon na ng buhay nila. Anytime, pwede mong ma-enjoy ang karir mo, ang trabaho mo, pero hindi ang magulang na nandoon na sa dapit hapon ng kanilang buhay. Anytime, pwede mong payamanin ang sarili mo. Pero ang magulang, hindi mo pwedeng makasama sa lahat ng panahon. And another thing, anumang hindi mo na balanse sa buhay, tsak may masasaktan ka. Tandaan niyo po. Pag hindi tayo nababalanse o hindi natin nababalanse ang buhay, hindi ka lang may mapapabayaan, may masasaktan ka rin. Malungkot lang minsan na dahil sa pananaw ng maraming anak na nandiyan lang naman si nanay, nandiyan lang naman si tatay, minsan mapuntahan dili na lang sila. Totoo po ba yan? Minsan, dahil sa pananaw ng mga anak na nandiyan lang naman si tatay, nandiyan lang naman si nanay, makasama dili na lang sila. At malungkot lang minsan na dahil doon sa pananaw ng maraming mga anak na nandiyan lang naman si nanay, nandiyan lang naman si tatay, maalala dili na lang ang mga magulang. At ang pinakamalungkot lang, minsan, tandaan niyo po, may mga anak sa hospital na lang o sa burol, nakakadalaw sa magulang. Nangyayari po ba yon? Madalas, lalo na doon sa mga nasa malayong lugar. Minsan, uuwi na lang para puntahan sa hospital o sa burol ang magulang. Sobrang lungkot na senaryo sa buhay ng isang magulang na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Sobrang lungkot ng realidad na sa buhay ng isang magulang na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. At sobrang lungkot na karanasan sa buhay ng isang magulang. Maaaring sa mga anak na naririto, bata-bata pa, hindi nyo pa masyadong na-appreciate yun. Pero, pag nawala ang magulang, at lalo na, pag magulang ka na,
doon mo mas ma-appreciate. Dapat pala, hindi ko inintay na kung kailan nasa burol na, kung kailan may sakit na yung magulang ko, saka ko pa bibigyan ng panahon. Saka ko pa bibigyan ng maraming oras. Sometimes, kung kailan nandoon na sa point na yon ng ating buhay, ang ating mga magulang, saka pa natin naiisip na dami ko palang sinayang na panahon sa trabaho. Hindi ko man lang pala nabigyan ng maraming panahon yung magulang ko. Ang dami ko palang nasayang na panahon na dapat naialay ko doon sa aking magulang.